Okay, good morning mga ka-backyard. Welcome po dito sa ating munting crayfish backyard. So, welcome po. Mayroon naman po tayo ngayong pag-uusapan sa araw na ito. At may share na naman po ako sa inyo na kaunting kaalaman and hopefully makatulong po ito sa mga newly breeder ng ating crayfish. Okay? Ayan, okay mga ka-backyard. So ang topic po at pag-uusapan natin ngayon ay about crayfish fungus. Okay? Or yung sakit na kumakapit sa ating mga crayfish, yung mga dumadapo madalas sa tail, sa tabi ng katawan, at sa mga iba-ibang part ng ating crayfish. So, papaliwanag po natin kung saan nakukuha yung fungus at paano natin may iwasan, and then kung paano po ang pinaka the best way na i-treat po sila. Alright? Okay, so start po tayo mga ka-backyard sa saan nga ba ito nakukuha, mga fungus na ito, kasi hindi naman po ito normal na nasa tubig, at normally yung alaga natin ay wala po dapat nito. Okay? So first po, pwede nyo po itong makuha sa stock mismo, or kung nakabili po kayo mga ka-backyard ng crayfish, hindi nyo ganun kakilala yung seller or kung saan man galing yon, at infected na po yon ng fungus dun pa lang sa pinanggalingan. So normally hindi po agad yan nagpapakita ng senyales or walang anumang sign na makikita ka kaagad, not unless nag-i-start na pong lumala yung fungus or nagsusugat-sugat na po yung part na kinakapitan nila. So dun nyo lang po yan makikita. Pwedeng pong dala na yan pagkabili nyo. Okay, number 1 na po yun. And then pangalawa po is madalas po ito nakukuha sa mga yung water plants na kinukuha natin, especially yung mga nangunguha lang po sa mga wild, sa mga palayan, yung mga duckweed na yan, or asula na nasa palayan lang na nakukuha, or yung mga water lettuce na kinukuha natin. Dyan po madalas na may mga kasamang fungus po yan na naitatransfer natin sa ating mga aquarium or pond. So sooner or later maghahanap yun ng makakapitan na buhay, kasi ang fungus po syempre kailangan po niyan may nakakapitan para mabuhay sila, dahil doon sila kukuha ng pagkain. So kakapit po yan sa ating mga alaga. So doon po yun mag-start, doon po may infect yung ating mga crayfish. And then next po, yung mga drip foods or yung mga kahoy, nakukuha natin still sa wild, yung mga ginagawa nating mga hides, mga paakyatan. So madalas din po may mga fungus po na kasama yan na naitatransfer sa ating aquarium at pond. So paano po natin yan may iwasan mga ka-backyard? So ang advice ko lang po dyan is i-quarantine nyo muna kung ano man yung mga kinukuha nyo sa wild, or much better wag na po kayong kuha sa wild ng mga kung ano-ano. Bumili na lang po kayo sa mga kapwa natin, mga nag-aalaga or yung mga nagpapagrow ng mga plants, or yung mga nagbebenta ng mga drip wood, as long as trusted po yung ating mga seller. Kasi yung mga katulad ng drip wood po, yung iba po ay tinitreat na talaga nila yan, especially kung negosyo nila yan, nagtitreat na sila para hindi po sila masira sa mga buyer. And then doon naman po sa plant, pag ang water plants po or yung mga aquarium plants ay pinalaki or inalagaan sa sariling backyard or sa sariling mga pond, normally wala na po yan mga fungus, kasi hindi na po yan na-introduce sa wild. So yung tubig na ginagamit yan ay sigurado silang malinis na po yan. Okay? So yun na lang po ang pinaka-advice ko po dyan. Huwag po tayo masyado kuha ng kuha, lalo kung hindi po tayo sigurado ng source ng tubig na pinanggagalingan ng area na kinuhaan natin. Okay? So hindi naman po kasi ito nadadala lang ng hangin. Kailangan po mayroon po itong carrier na ilalagay natin sa pan para magdala ng mga fungus na ito. Okay? So ayun na nga po, para ma-prevent, pinaliwanag na. So papaliwanag naman po natin ngayon kung paano po ang
pag-treat nito. Okay, meron po ako ditong isang Clarky or yung red Clarky, orange po pala, orange na Clarky na nagkaroon po, nagka-infect. So hindi ko alam kung saan ko po ito nakuha kasi bago lang naman po yung Clarky ko. Pinag-iisipan ko baka kasama na to, nabili ko dun sa Clarky ko, or meron po kasi akong biniling drip food na ang sabi sa akin ng seller is treated na po to at matagal na tong na-stock sa kanila, pero yun po ang mga pinaghihinalaan ko. So again, hindi ko po sigurado kung saan po exactly nang galing itong fungus ko. So magti-treat po tayo, papakita ko po sa inyo mga kabakyard. Alright, ayan mga kabakyard, ayan, nandito po yung isa ko pong Clarky na sinasabi ko nga po sa inyong nagkaroon po ng infection or kinapitan po ng fungus. Alright, so ang first nyo pong dapat gawin kung meron po kayong napansin o may nakita na po kayong nagkakaroon na ng ganyan is i-isolate nyo na po agad siya or i-quarantine nyo na siya. Aalisin nyo na po siya sa karamihan para po hindi na po siya makahawa pa. So ito po yung pinaka-pand niya mga kabakyard. Ayan, nandito po lahat ng Clarky ko. Actually mahigit isang buwan pa lang naman po to sa aking mga Clarky ko. So pinag-iisipan ko baka nga tulad ng sabi ko, infected na po sila nung nabili ko. So ayoko na pong i-mention kung saan po ito galing kasi ayoko naman po manira, hindi rin po ako sigurado. And then ito naman po yung drip food, 3 piraso po kasi ito na drip food na nilagay ko. So hindi ko rin po sure kung dyan po nang galing. Okay, so dahil yung seller ko po niyan is trusted ko naman, so hopefully hindi po galing dyan dahil marami na akong kinukuha sa kanya, yung mga water plants, siya din po yung supplier ko. So wala naman ako naging problema sa loob ng 2 taon na pagki-crayfish ko na kumukuha ako sa kanya. So baka hindi naman po dyan. Okay, so actually sa crayfish po never pa po nangyari po sa akin na magkaroon ng fungus yung mga alaga ko. So dito pa lang po, first time dito sa mga Clarky ko. Okay, so ayun, gamutin po natin. So ayan na nga, ipapakita ko po sa inyo kung ano po ang itsura nung kinapitan po. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo mga kabakyard, may kung anong nakadikit po dyan sa tagiliran niya. So marami po sa akin marami din ako nakikitang mga ganyan mga kabakyard, especially sa mga online or mga kapwa natin na breeder. Minsan dyan po yan sa tail kumakapit or sa may mga bandang ilalim ng tiyan, dyan po yan kumakapit. Pero in my case, dito po kumapit sa tagiliran po ng ulo niya. Ayan. Okay, so iti-treat po natin to. I-mount ko lang po yung camera, wait lang. Okay, yan nga pala mga kabakyard, ang gagamitin po natin sa pag-treat is normally po iodine. Ayan. So wala pong locally, wala pong source ng mabibilhan ng iodine itself. So since present po ito sa betadine, yung normal na ginagamit nating betadine sa sugat, ito na po ang gagamitin natin. Okay, ayan. Uunahan ko na po dyan yung mga basher or yung mga negative na naman mag-isip. Bakit daw betadine ang gagamitin? Baka malason daw. So unahan ko po kayo, hindi po malalason ng ating mga alaga. Kung makakapanood po nito ay mga veterans na po sa pag-fish keeping or yung mga, especially po yung mga nagka-crab farming, yung vertical crab farming, ito po ang ginagamit nila. Iodine, kung wala po kayong source ng iodine, betadine. Nung nagka-crab farming po ako, lagi ko itong ginagamit. Kung may darating po na mga bagong crab, ito po ang pinang-quarantine ko sa kanila. Lilinisin ko sila gamit ang betadine para hindi sila maka-infect kung may dalaman silang sakit sa mga nauna ng crab na nandun sa lagayan. Okay, so tested ko po to, especially sa crab ko at saka yung mga iba kong naunang isda na inaalagaan, ginagamit ko rin po ito. So hindi po ito nakakalason, basta alam nyo po kung paano gagamitin. Alright,
So okay, ayan na mga kabakyard, ready na po ang ating betadine or yung iodine. So meron din po tayo ditong mga cotton balls na hinanda kasi kailangan po natin to sa ating pagtitreat. Okay, so kunin po natin yung ating crayfish or yung clarkie na infected. So ganito lang po ang the best na gawin yan. Okay, wait lang, mga palagpa. So ito po yung ating clarkie or yung orange crayfish natin. So yung part po mga kabakyard na kailangan natin treat is kailangan tuyuin muna natin yan. Kaya po dalawa yung cotton balls na prepare ko. Masyado lang magalaw mga kabakyard. Wait lang po, baka maputol yung mga kagat nya. Okay, ayan. So tutuyuin lang po muna natin yan para pag treat po tayo ay kakapit talaga yung gamot. Okay, so ayan, punasan lang po natin. Cotton balls po ang gamitin natin or yung bulak para sigurado tayong malinis, kasi kung gagamit tayo ng basahan, baka yung basahan gagamitin natin is infected pa rin, mas lalong makadagdag or may mga dumi po. So ayan, lagyan lang po natin, basahin natin ng maayos yung isang bulak ng ating betadine. So ipapa-absorb lang po natin or ipupunas lang natin dun sa part na may infection. So ito po wala namang problema na ipunas kahit marami po yan kasi safe po yan. Wag lang natin ipupunas dun sa part na may mata or sa bunganga ng ating crayfish. Ayan. So ipa-absorb lang po natin sa sugat at ayaan lang po natin yan ng mga ilang segundo or at least 1 minute na ma-absorb nya. Okay? Ganyan lang po ang pag-treat ng fungus sa ating mga alaga. Nung nagka-crab farming ako mga kabakyard, ganito lang po ang ginagawa ko. Pag may mga infected ng fungus ako na nabibiling crab or kung nagkakaroon sila ng mga sugat sa katawan. Okay? So ayan. So ganyan lang yan mga kabakyard, and then hayaan lang muna natin siya sa surface na tuyo. Huwag po muna natin siya mga kabakyard ilalagay sa tubig para ma-absorb lang ng maayos yung gamot na inilagay natin. Okay? So for ilan minutes lang naman po yan mga kabakyard or for ilang seconds lang. Hayaan lang muna kasi hindi naman agad yan mamamatay sa ganyang sitwasyon. And then after nyan, pwede na natin siya ibalik dito sa lagayan niya. Pero still hindi po muna natin siya ibabalik sa main pond natin. Titingnan mo muna natin, i-monitor natin to for just a few days kung nagkakaroon ng improvement, kung natutuyo na o kung napatay na natin yung fungus. Pag na sure na tayo na okay na siya, tsaka lang po siya makakabalik dun sa ating main pond. So okay, papalitan ko lang po yung tubig nito. So yun na, tumatakas na siya mga kabakyard. So still healthy pa naman po ang ating alaga, kaya kailangan po natin maagapan. Kasi pag hindi po natin yan maagapan is pwedeng ikamatay nila yan, kasi hindi naman po yan titigil na fungus hanggat hindi yan lumalaki or dumadami dyan sa katawan niya. And then ang masaklap niyan, hahawaan niya po yung ibang mga healthy pa na crayfish natin. Okay, so yun lamang mga kabakyard, and hopefully mayroon po akong na-share sa inyo at naitulong, especially dun sa mga baguhan pa lang po na wala pa pong masyadong idea sa pag-aalaga. So thank you po. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, please share and subscribe na lang po ng ating YouTube channel para mas marami pa po ang ating matulungan ng mga pagbabakyard crayfish. Okay? So thank you mga kabakyard, and goodbye.